atong ipahibalo sa matang usa nga kita nagapadayon ta ni atong buluhaton hangtod kuhaon tas Ginoo ni rapture padayon ta. So salamat ko sa ako mga anak nga gibirthdayan po ko nila ato Wednesday. Salamat kayo nga nagpakabana sila ako. Okay naman ko magluhod ko. Salamat ko sa Ginoo. Okay naman kayo. Pero dire po akong mga igsoon. Salamat po ko sa akong mga igsoon. Okay, so si Jade tuwa siya anang kalihukan karon di man siya kabalibad ko pod kay sa City Health nya mao na magreklamo si Jade kay ang ilang suguon pod kuno kanang dili pod Katoliko kadto ta mga Katoliko. Pero sao man nga mao man ang kalibutan. Ato lang barog lang gyud ta lang si Ginoo. Okay, so di na ta magdugay nindog ta basahon na to nang naa sa slides. Romans chapter 7:7-13. Nagpadayon ta og tuon sa libro ni Paul. Ako mismo akong isulti ninyo nga nalipay ko nga nagtuon ani niya kay daghan kayo ako kung natun-an kay daghan po itong mabasagon. Okay na mo? Okay. Romans chapter 7:7-13, verse 7, kamay basa, ready, read. Verse 8, go. Verse 9. Verse 9, go. Verse 10, go. Verse 11, go. Verse 12, go. Verse 13, go. Okay, thank you mga kabota. Umahan na mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong mga anak nga niya karong kahaponon, bisan pa sa kasikas sa gawas Ginoo tungod sa mga activity sa among syudad. Amahan, nagapadayon kami, bisan pa Ginoo o gamay ra kami, pero magapadayon ko kami alang sa paghatag ni mong dako kayong pasidungog amahan. Salamat kay Ginoo sa among Sunday School. Pinaagi ni Jimbot, salamat sa wisdom, imong gihatag niya. Salamat amahan sa awit sa choir, ang nakaandam sa mong kasing-kasing, o salamat sa ilahang paglakaw Ginoo gahapon adlaw, o nakasave sila og duha ka kalag. Salamat kay Ginoo. Mahal mo lang itnon, among gipangamuyo karon nga ikaw lamang magpataliwala o tabuni kami Ginoo sa bililhon nimong dugo. Abuga ang mga evil spirits karon kay nasayod mi daghan sila karon diri amahan. Abuga sila pinaagis bililhon dugo ni Jesus Christ. Tabuni kaning the whole building pinaagis sa imong dugo nga dili kami maistorbo sa among mga kaaway amahan. Dios ka langit nun, kini among pagampo, pangaliw po kanimo, isalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. So, mauni inyong gibasa in the book of Romans. By the way, akong balikon, kaning book of Romans, ang kasulatan ni si Paul. Ngayon din nan, unsa man ang atong isulti. Muna gisulti ni Paul. Nan, unsa man ang atong isulti? Ang balaod ba sala? Muna pangutan, ang balaod ba sala? Ang Dios dili motugot. Dili. Ako wala unta nakailas og sala
kung dili pa pinaagis balaod. Ano na ba? So, kay ako wala nakaila o kaibog, kung wala pa ang balaod nga nag-ingon, ikaw dili maibog. Verse 8, apan ang sala nga nagahigayon pinaagi sa mando, nagabuhat dinhi kanako sa atanang matang sa pangibog. Kay gawas sa balaod, ang sala patay. 9, kay ako buhi nga walay balaod kaniadto, apan sa diha nga ang mando miabot, ang sala nabuhi. Ug ako namatay, ug ang mando nga gitudlo ngadto sa kinabuhi, akong nakaplagan nga musangpot sa kamatayon. Verse 11, kay ang sala nga nakahigayon pinaagi sa kasuguan, milimbong kanako, o pinaagi niini mipatay kanako. 12, tungod niini ang balaod balaan, o ang kasuguan balaan, og matarong og maayo. Nan, kadtong maayo, gihimo ba nga kamatayon ngari kanako, ang Dios dili mo tugot. Apan ang sala, aron kini mapakita nga sala, nga nagabuhat og kamatayon dinhi kanako, pinaagi ni anang maayo, aron ang sala pinaagi sa kasuguan nahimong hilabihan ka masalanon. Okay, so ang ato mensahe karon, naguluhan ni siya og Paul spiritual autobiography. Ang sugilanon sa espirituhanong sugilanon sa kinabuhi ni Paul. Mao na ang atong mensahe karon, kay kita ato in the process ani masabtan nato nga atong buhaton siguro unsa po'y gihimo ni Paul. Okay, so tungod kay pipila naman ni ka simana sukad nga atong gitun-an ning Book of Romans, base ang uban ninyo makalimot na, gusto lang nako i-refresh ang inyong panumduman bahin sa unsay atong nakatunan aning libro ha. Now, nakatunta sa kamatuoran nga ang tanang tao mga makasasala sa tubangan sa Dios, o ang tanang tao nagkinahanglan og manluluwas. Mauna atong gitun-an atong chapters 1 to 3. Now, nakakaton usab ta nga ang tinuod nga pagkamatarong o kaluwasan miabot na pinaagi lang sa atong pagtuo. Exercise of faith, chapters 4 to 5. Now, nakaton usab ta nga diha ni Jesus Christ na namatay ta sa sala o namatay ta diha sa balaod. Nabulag ta. Chapter 6 to 7. Now, kini karong atong tun-an most recently, maka-discover ta nga gitagaan ta kagawasan gikan sa balaod sa Ginoo pinaagi sa atong pagkamatay diha ni Kristo on the cross, that we are no longer married to the law. Si Jesus Christ gilansang sa cross, then si Jesus Christ nagpaagas og dugo didto, gilubong din na banhaw. Kita usab nga believer, amo na atong lesson nga kita usab nalansang budta sa cross. Okay. As a matter of fact, ang death, burial, and resurrection gipadayag na nato publicly pinaagi sa atong baptism, water baptism. So karon dili na nakasal diha sa balaod, pero nakasal na ta diha ni Jesus Christ, o gawas no na ta diha sa balaod. Mao ni ang dako kayong panalangin nga kamatuoran. Okay, in the verses before us this afternoon, Paul is going to illustrate his teachings about the law of God
by sharing with us an intimate look at his own life. Iya yun yung kinabuhi, his own life. In these verses, and through to the end of the chapter, Paul gives us his spiritual autobiography. So, yan yung kinabuhi atong tunan niya. Now, doon ay mga panahon nga, doon ay tao siguro nga mo testify diri sa church ba. Doon ay mga panahon nga doon ay tao mo testify sa church. Ang kasagaran gud ana nga iyang ihulagway sa iyang kaugalingon ang maayong picture sa iyang kaugalingon. Mao gyud ang kasagaran. Now, however, imagine na lang someone standing in the congregation, mao niya iyang isulti. Ngayon siya iyang isulti. Mga igsoon, gusto ko mahibalo mo nga ako naluwas. Muna ni ang gisulti aning tawhana sa iyang pagtestimony. Mga igsoon, gusto ko mahibalo mo nga ako naluwas o sige po kung nagpakasala. I had been sinning. Ang kamatuoran, ana, ang akong kasing-kasing, naghandom yun og sala. And even though I know it is wrong, bisan pag nahibalo ko nga sayop, usahay mo give in yun ko sa desire sa akong kasing-kasing. So, mayroon sa palihog, yan po ko ninyo. Tungod kay matag oras nga ang Ginoo musulti nako nga ayaw na buhata, gusto nako na buhaton kanang mga butanga more than anything. Sabi nimo, wala biya siguro mag-testimony ingon ana. Wala mag-testimony ingon ana. Pero kung honest lang ta, kung if you are honest, kasagaran na to, mao ni atong gisulti nga ingon ana punta nini kahaponon. Kung honest lang ta ba. Okay, so in these verses, Paul is going to reveal a side of himself that most of us try to keep dearly buried. He is going to share with us his spiritual biography. Muna ang iyahang biography niya. Verse 7 to 13, nagsulti nato ni sa mga adlaw ni sa kinabuhi ni Paul, sa wala pa siya makabato ni Jesus Christ. So wala pa siya makabaton ni Jesus Christ. He is taking us back to a time in his life when the law ruled everything he was and did what the law says. So mauna mauna atong gitun-an karon murag ingon siya ba nga ako mong sultihan sa kagahapon sa akong kinabuhi niadtong panahon nga ang balaod maoy nagdumala nako sa akong kinabuhi ug mauna akong gihimo. So he will share with us what he has learned about the law of God. So dili wala biya siya malipay, dili biya kalipay ning pag-share ni Pablo. But si Pablo nagtudlo siya nga matag tao niining Rome, niining congregation, kinahanglan gyud makadungog niining mensahe, niining kahaponon. So, let's join Paul in his second part, Exodus, from darkness into light. Gikan sa iyahang pagka self-righteous Pharisee, self-righteous, kanang buutan yung kayo sa iyang kaugalingon nga parisyo, then paingon nga to sa iyang God-conscious saint na himo siyang believer. Then makatuna na to ang mga leksyon ani nga gikinahanglan po kanato sa atong journey as a Christian. Number 1, the law reveals sin. The law reveals sin. Ang balaod, nagpadayag na sa sala. Okay, muna akong kalipay ani ni ang mag-study tani kay
wala pa gyud malalom atong pagtuon sa pulong sa Ginoo kung di gyud ta magtuon ani nya pagtuon nato ani na lalom atong pagbasa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So number 1 is the law reveals sin. Okay. Part A, Paul opens this section with a question. Kato atong ibasa kanya. Is the law sin? Muna ang opening na sa verse 7. Ingon dito, of course not. Ingon dito, God forbid. The law came from the Lord and therefore cannot be evil. Ang Ginoo ang balaod gikan man ni si Ginoo, then dili ni siya dautan. However, while the law is good, it is also vital to a proper understanding of the nature of sin. Mao na atong part A. Part B. Paul reveals to us the truth that it was the holy law of God that taught him what he came to know about sin. Ako balik ko na. Paul reveals to us the truth that it was the holy law of God that taught him what he came to know about sin. Andre, he mentions the sin of lust, sala sa pagkaibog. He mentions the list of lust and tells us, had the law not said, thou shalt not covet, he would have never known what lust was. So, muna na iyang explanation niya og wala pa ning balaod nga thou shalt not covet, dili po ko mahibalo nga nakasala na ko aning lust. Muna iyang gisulti. So he is not blaming his sin on the law. Wala niya i-blame ang iyang sala sa balaod. He is merely pointing out the truth that the law made plain exactly what sin really was. The law identifies sin. So, ang balaod ko no, mauna nag-ila sa sala. Now, Paul had lived his life trying to keep the letter of the law so precisely. Mauna, kay kaligod si Paul, nagtuo na siya sa usa ka bantugan nga teacher sa religion, si Gamaliel. Dayon, ang gitudlo adto Old Testament. So, nagkinabuhi po siya, sulay gud siya og bantay sa tanang litra sa balaod, insakto gyud, iya ginang gituman. Iyan ang gituman. So, nga sa iyang pagtuman, na-miss niya ang the whole spirit of the law. He had been trained to believe that sin was something a person did in the physical realm. But through the ministry of the Holy Spirit, Paul learned that sin was something that began in the heart. Nga ang sala, gikan nagsugod gyud na diha sa kasing-kasing. Mauna ang gitudlo ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, 21 to 48. Dili na lang ta mobasa dito kay taas kayo. So, mauna gitudlo ni Jesus Christ sa Matthew 5, 21 to 48. Yet, the lost man can never see this truth until it is revealed to him by the Spirit of God. So, dili lang makita sa tao, hantod nga, ipadayag na sa Espiritu sa Ginoo, diha niya. Therefore, masabtan nato, kung wala pa kay Spirit sa Ginoo, wala pa kay Holy Spirit, dili gyud ka sabot ani niya. Now, kita nasayod ta nga masilihuhan ta sa Holy Spirit kung maangko nato si Jesus Christ katong bugtong personal manluwas. So, perhaps, mauni siguro ang unsay gipasabot ni Paul diri nato, diri diini nga bersikulo. Maybe he is remembering that day when he held the coats of men who stoned Stephen. Sabi nimo, kato si Stephen, dibato to sa mga parisyo, kay nagwali man sila nagwali sa bahay ni Jesus Christ. Si Paul adto mo'y naggunit sa mga sanina adto mga tawhana. Meaning, kadtong mga tawhana
nagbato to ni Stephen nga nagwali sa pulong sa Ginoo, bahin ni Jesus Christ, approve to niya. Approve to niya. Basig atong panahon na nakonbikto siya. Ngano man si Stephen nagpakamatay gyud pinaagin Jesus Christ. So, maybe it began to dawn on his mind then that his religion was pretty small after all. So in that event, nakaingon siguro siya kani akong pagtulunan gamay ra gyud ay kaayo ni. Or base si Paul nakamatngon siya adtong adlaw nga samtang nagbiyahe bitaw siya diha sa dalan sa Damascus. Natong panahon nga si Ginoong Hesus nakipag-istorya niya, nahibalo siya nga ang iyang self-righteousness sa iyang pagkabuutan sa iyang kaugalingon, pagtuman sa balaod, dili gyud na siya ego nga makaadto siya sa langit. So, part C, the bottom line of all this is that the law reveals the sinfulness of human flesh through our actions, but it also reveals the richness of the human heart. Mao na tong part siya. Ang bottom line ani tanan mao ni siya nga ang balaod nagpadayag na sa pagka makasasala sa unod sa tao pinaagi sa iyang gibuhat. Sa iyang gibuhat. Apan usab nagpadayag pud na nga ang kasing-kasing sa tao naggapos gyud sa sala. Gapos sa sala. Okay, number 2. The law revives sin. The law revives sin. Ang balaod giiyahabang revive ang mas masabtan man siguro nato nag-revive. Ang law revive sin. Gibuhi niya ang sin ba? Ang balaod, gibuhi niya ang sala. Okay. Part A. Paul tells us that sin takes the law as an opportunity to tempt us to evil. Ha? Ako balik ko na. Si Paul nagsulti na to nga ang sin, iyang gigamit ang balaod nga opportunity na to nga natintal ta paghimo og dautan. The word occasion literally means opportunity. Ang both pasabot ng occasion at gibasa dito ganiha, ang both pasabot na is beach head kanang ulo sa beach kanang kaliguan ng dagat, or the starting point for an expedition. Starting point of an expedition, mao na occasion. Now, sin sees the law as its opportunity to create in us a desire to sin. Mabalik ko na. Ang sala, nakita niyang balaod nga maunang opportunity nga makreate niya sa tao ang tinguha nga makasala. Makasala. Okay. Part B. Paul tells us that the sin caused him to lust because the law had forbidden covetousness. Pasala bang, iyon man God nga, dili ka maibog. Kung wala pa unta ng balaora nga, dili ka maibog, kunya naibog ka, di ka kabalo sa lana. Paul tells us that the sin caused him to lust because the law had forbidden covetousness. Now, nakita biya nato ning maura gihapon nga kamatuoran all around us. And dinhi nato makita nato ni diri nato all the time. All the time. For example, ingon ni siya, kung makakita tag mga sign din ha o timailhan nga ingon dito, keep up the grass. Ina, ayaw tumbi ng mga sagbot. Na makakita ta nga sign. Ang tendency sa tao is there is a part of you that wants to step on it. Doon ay parte nato nga gusto mo tunog ba? Gusto mo tunog. Kanang kita mga driver kag motor, driver kag sakyanan, usahay makita nato ng mga sign ingon dito,
Speed limit, 55. Speed limit, 55. Now, pagkakita na to ana, gusto tang muhimo og pagpadagan nga bisag 60. Kay gusto lang kita mo violate ba? Just to show we can violate the law and get away with it. Mauna ang nakaingon ko nga sakto gyud ay tuod ni. Ingon ana gyud ay tao no. Kay usahay nagingnan ta diri nga one way ra ni bahala mo sulod lang ta ini total dili bitaw ta pagadiri. So kita go nag one way god. Ako naka-experience man ko sa Buanga god. Inkole, one way lang nali. Sabi ta, one way, sulod lang diha, God. Pag sulod diha, pulis dito. Pag sulod, pag adto na mo, adto mis pulis, iko dili mi taga-dribay, taga-pagadian mi. Sinsiha lang ha, taga-DILG mi. Lusot na po mi. So, ingon ana ang tendency sa tao. Just to show we can violate the law and get away with it. The law always reveals an attitude within the sinner that wants to try to get away with breaking it. Breaking it. So, this is exactly the process that brought sin into the world to begin with. Mao ni ang proseso nga mao ni ang proseso nga nagsugod gyud ang sinner gusto mo sulay gyud nga makagawa siya then maka-break anang nga law. Now, ang Ginoo gihimo niya ang tao in His own image. Kay balota. Dayon gibutang niya dito sa perfect environment. Perfect environment gibutang niya dito. Dayon gihatag sa Ginoo ang access tatanang mga butang sa iyang creation dito sa Garden of Eden, with the exception of one tree. So, Genesis 2:17. Basahon lang nato ng Genesis 2:17. Kamay basa ana. Ready, read. So, tanan mo makakaon sa tanang mga bunga ng kahoy diha. Pero ingon ang Ginoo, apan sa kahoy sa kahibalo sa maayog dautan, ikaw dili mukaon ini. Kay sa adlaw nga ikaw magakaon ni ikaw mamatay gayod. So mao na ang sulti sa Ginoo. Yet when that law was given, there arose an opportunity for sin to come to live. So the law proved to be the springboard Satan used to entice man into sin. So tungod anang balaura mao to springboard gigamit sa yawa pag tintal ni Iba og ni Adan adto nga sala. Atong basahon sa ni Asya Genesis 3. Sige naman ato naman ni ibasa pero ato lang basahon kay aron ma-recall na to ba. Genesis chapter 3 verse 1. Kamay basa na. Ready, read. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God made. And he said unto the woman, God said, you shall not eat of every tree of the garden. Verse 2 go. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Verse 3 go. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Verse 4 go. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Verse 5 go. For God doth know that the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Verse 6 go. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also to her husband with her, and he did eat. Verse 7 go. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Okay, so mao ni ang balawd ingon diri karon ang bitin
mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoo Dios. Sayon naman ta nga ning sulod didto ang yawa sa bitin. Ang bitin mo to nakasulti ang bitin siya. Kay ang bitin mas malinglahon kaysa bisan unsa nga mananap sa kapatagan nga gihimo sa Ginoong Dios. Ug siya miingon ngadto sa babae, tinuod ba ang Dios miingon kamo dili makakaon sa matag kahoy sa talaman? Verse 2. Ug ang babae miingon ngadto sa bitin, kami mahimong makakaon sa bunga sa mga kahoy sa talaman. Verse 4. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, ang Dios miingon, kamo dili mukaon niini, ni kamo muhikap niini aron dili kamo mamatay. Ug ang bitin miingon ngadto sa babae, kamo dili gyud mamatay. Verse 5. Kay ang Dios nahibalo nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, unya ang inyong mga mata maabli ug kamo mahimong sama sa mga Dios nga nahibalo sa maayog dautan. Verse 6. Ug sa diha nga ang babae nakakita nga ang kahoy maayo alang sa pagkaon ug nga kini nakapahimuot sa mga mata ug usa ka kahoy nga tingwaon aron paghimo sa usa nga maalamon, siya mikuha sa bunga niini ug mikaon ug mihatag usab ngadto sa iyang bana uban kaniya ug siya mikaon ug ang mga mata nilang duha nangaabli ug sila nahibalo nga sila hubo ug sila mitahi sila mitahi pag-usa sa mga dahon sa igos ug mihimo alang sa ilang mga kaugalingon ug mga tapis. Nga abi nimo nakabasa pa ko ani nakadungog ko ani sa nakabasa ko sa Facebook ba nga kanibit naman laba ko no kalang tigsimba unya ingon ngalong wa makabusimba atong Domingo. Nang laba mo ko pastor daghan kay kog labunon. Abi nimo kana dai kuno no sala biya na ni iba. Sala kuno na ni iba. Ngano mo sala na ni iba. Kay ug wa pato mo kaon siya atong bunga atong kahoya. Dili mo taon sila magsanina. Sa to pa karon dili unta ta sa magsanina, di wa tay labhan. Mao na iyang istorya, pero istorya ra na ha. So, mao na ang balaod part C. The last part of this verse does not attempt to teach that before the law there was no sin. The last part of this verse does not attempt to teach that before the law, there was no sin. From reading the Bible, it is plain to see that sin was as rampant then as it is now. Yung panahon nilang Noah, wala pa may kuanto. Wala pa man tong law alto. Pero grabe man ang gihimo nga sa tao. So, what this means is that where the law does not exist, the full knowledge of what is wrong does not exist either. Akong balikon ha. What this means is that where the law does not exist, the full knowledge of what is wrong does not exist either. When the line is drawn by the law, the rebellious spirit within man wants to immediately to step over it. So, kita di ta mahibalo nga kining wa pay balaod nga ginadili ng pagpatay, then makapatay ta, ta kabalo nga mapriso da ita. Wala pa na balaura. Ingon ani ra ning bot pasabot ani siya ba. Number 3. The law ruins sinners. The law ruins sinners. Ang balaod gub-on niya gyud ang mga makasasala. Part A. Katong verse 9 in this verse, the Apostle tells us that there was a time in his life when he felt alive. When he was following after the law and was keeping it externally. He did so because he thought that it was the means
to his salvation. Mauna ang pagtuo ni Paul. So, moto nga tarong gud siyang maayo. Nagtarong gud siyang maayo. Nagtinarong gud siyang maayo subay sa balaod. Gipadayag niya sa gawas, nagsubay siya sa balaod. Tungod kay sa iyang huna-huna nga pinaagi ni ana, mao na paagi nga makabaton siya kaluwasan. Mao na iyang gihimo. So, he keep the law in an effort to gain eternal life. Gisubay gud niya, gituman gud ng balaod niya sa iyang nga aron lamang makabaton siya kinabuhing walay katapusan. And he was doing well, quite well. Babasa nato na in Philippians 3:4-6 and 2 Corinthians 11:18-29. Di na nato mabasa. However, when the Spirit opened his eyes, ngadto ang balaang Espiritu giabrihan ang mata kasing-kasing ni Paul to the fact that the law could be broken just as easily in the heart as it could in the flesh. Paul died. Katong pagkahimo na ni believer ni Pablo, namatay po siya diha sa balahon. He came to realize that all his effort, all his righteousness, and all his hopes and dreams were just so much dust in the wind. Paul learned the harsh reality of Isaiah 64 verse 6 firsthand. Kamoy basa daw na Isaiah 64 verse 6. Ready, read. So, mauna ang atong pagkamatarong. So, abi nimo kanini ang gihimo ni Paul, daghan pong gahimo ani nga mga tao. Maupod ni mao gani ni akong gituhuan nga akong gibuhat kaniadto, maupod siguro ang imong gituhuan nga gibuhat nimo sa una. Kung atong makita ang atong kagulingon, kinsa gud ta pinaagi ning balaod, pinaagi sa mga mata sa Dios o pinaagi sa mata sa balaod sa Dios. Mao ni ang paagi nga bungkagon ba ang atong self-image. Bungkagon ang atong self-image. In fact, the knowledge of the reality of sin is devastating. Kung nahibaluta sa reality sa sala, makadaot, makagunob na sa itong kinabuhi. However, it is the first essential step to salvation to Jesus. Ang atong ang atong nakita nga kita makasasala sa mata sa Dios o kita makasasala bisan sa mata sa balaod, mao ni naka-shatter, it has the way of shattering our self-image. In fact, the knowledge of the reality of sin is devastating. Makadaot na siya. However, it is the first essential step to salvation in Jesus Christ. Before we can be ever saved, we must first become lost. Diba? Kita, kana mag-soul-winning ta, isa nato siya invite to accept Jesus Christ as personal Savior, diba? Ato sa siyang sultihan nga makasasala siya. Kumbensihon sa siya nga makasasala siya. Isa ta mo invite niya nga mutuo siya ni Jesus Christ. So, part B. Katong verse 10 dito, Paul is telling us here that he had twisted the law to give him eternal life. You see? Paul is telling us here that he had trusted the law to give him eternal life. But in the end, all the law could deliver was condemnation, death, and eternity in hell. So, the law cannot save.
O nahibalo ka og unsa ni nga mga denomination karon nga mosunod gyud sa balaod para makabaton og kinabuhing walay katapusan. Balikon ako pagsulti. The law cannot save. Keeping list of do's and don'ts cannot save. Kanang hupta nimo nga ayaw ni buhata, kanimo buhaton, dili lang kaluwas. It cannot save. The law can be the instrument God uses to bring us to life. But the law itself can never give life. This is a lesson that many in our day need to learn. Many are trusting some religious work or activity to get them to God. Mao na ang atong tanaw ra gud bisag karon. Bisag karon tanawan ang ilang gibuhat magdala og Santo Niño dito sa dagat liguod ana siya kay pason pag makaluyan sa Ginoo madto sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang kasagaran sa atong pagtuo sa atong palibot karong mga panahon na. Mga igsoon, pakyas ni sila. Mapakyas ni sila. Tungod kay nothing can save the soul but Jesus. Jesus Christ. Acts 4:12. Kamoy basa na Acts 4:12. Read. Ephesians 2:8 and 9, verse 8, go. Nine, go. So mauna giingon ni Luke in the book of Acts, ingon siya, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain. Kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao. Diin pinaagi nini kita kinahanglan nga maluwas. Ang atong ang kaluwasan sa tao pinaagi ra gyud sa dugo Jesus Christ. Atong basahon sa ang Ephesians 3. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinagi sa pagtuo o kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpasigarbo. So ingon tay for by grace are ye saved through faith. Sa Romans 3:25 unsa nga faith? Faith in the blood. Faith in the blood of Jesus Christ. So mao na ang gipasabot ni Paul sa part C, verse 11, ingon dire, sin had taken the opportunity the law had given it in the life of Paul and had lulled him, mao ni nakapalangay niya, into believing that a life lived keeping the law was a life that would be saved. Mao na iyang pagtuo. So, balik ko na ko. Sin had taken the opportunity the law had given it in the life of Paul and had lulled him into believing that a life lived keeping the law was a life that would be saved. Now, Paul came to realize that a life lived under the demands of the law was nothing more than a living death. See? Ako balik ko na. Paul came to realize that a life lived under the demands of the law was nothing more than a living death. When Paul saw the truth of his situation, he did what many need to do this afternoon. So, kung ang imong sitwasyon karong panahon nga gusto ka mutuman sa balaod, dili mo ka og baboy, o simbag sa bado, kay mao na balaod, then, abi nimo, ingon dire si Paul, you are living, and that is nothing more than a living death. Living death. When Paul saw the truth of his situation, he did what needed to do this afternoon. Wala siya. So, he threw off his dependence upon the law and embraced Jesus as the only means of his soul salvation. Di pahihikling niya ang balaod, dayon
mi-embrace siya ni Ginoong Hesus nga mauna na bugtong paagi sa kaluwasan sa iyang kalag. Philippians 3:7-11 ato din lang nato basahon. So, if you are anyone is trying to be good your way to God, you need to know now that it will never work. The law must be abandoned for the Prince of Life. Kamao si Jesus Christ. Number 4, muna yung last point. The law reflects sin. Ang balaod, nagpadayag na sa sala. Part A, verse 12. Katong verse 12, katong ibasa, Paul's conclusion is that the law is holy, the law is just and good. If there is a problem, it is with the offender and not with the law. Not with the law. So, there are those in our day who do not like the Bible to be preached in its entirety. Di aman karon, naaman karon atong mga adlaw nga dili ganahan mo minaw ang Biblia nga i-preach. Labi na sa gusto sila kanang lami lang nila ba? Kanang lami lang nila. They are opposed to preachers naming sin and holding people to God's standard. Maunang mga ubang tao murag dili sa ganahan ang preacher siguro pasibaho na sa ato dili ganahan kasi sige lang tagwali ni sala. So kani sila batok yun sa mga preachers nga nagwali og sala dayon ang tao sultihan sila nga kinahanglan musubay ta sa sukdanan sa Ginoo. Mga igsoon, there is nothing wrong with our Bible. Ang atong gitun-an dire King James Version, his 1611 authorized version. Balikon ako. There is nothing wrong with our Bible and they need to be preached. Kinahanglan iwali sila. The problem with those who are hearing the Word of God preached, their hearts are evil. Ang ilang kasing-kasing dautan ba? Part B. Katong verse 13 dito, nga itong ibasa, Paul tells us that the law was given to reveal the truth about sin. You see, sin is so deceptive that it can take the law, which was given as an instrument of life, and twist it into instrument of death. Now, the Bible is clear. The Bible is clear that the law was given to us to point out to Jesus. Okay? Ang balaod mao na gihatag nato aron kay tudluan ta nga muadto ka ni Jesus kay ang balaod dili yung ka ma-save diha. Mao na dili ka ma-save ang balaod. O therefore ang balaod mo na gatudlo nato nga muadto ka ni Jesus kay didto ka ma-save. Galatians chapter 3:24 mao na atong basahon. Ready read. Mao na giingon ni Paul, ingos Paul. Tungod ni ini nga hinungdan ang balaod mao ang atong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto ni Kristo. Aron kita pakamatarongon pinaagi sa pagtuo. So, it was given so that man could see his need for a Savior and then turn to Him and be saved. So, mauna na ang kinahanglan makasabot ana na siya. Ambot lang dili ko kahibalo ngano nga dili nila ni masabtan pero mao po na ilaha. So, balikon ako, it was given, the law was given so that man could see his need of a Savior and then turn to Him and be saved. It was never given as a means of righteousness or salvation. Ang balaod wala gihatag nga maoy pamaagi nga matarong ta or masave ta. It was given as a signpost to point out the oath into life. The law can never save the soul. Ako balikon ha. The law can never save the soul.
but it can point us to the one who can save us. It cannot get the job done, but it can make us so miserable in our present condition that we want to find something better. That better thing is a person, and his name is Jesus Christ. He died on the cross for our sins. He fulfilled the law and the righteous demands of the law. Now, by placing our faith in Jesus Christ, we can be eternally saved by grace through faith. This is the reason why the Bible must continue to be preached in its entirety and why sin must be named from the pulpit. Mauning sige tagwali aning bahin sa sala. Men need to see the truth about their sin and their condition. Until they do, they can never be saved. Di ko sila maluwas. Mauning akong closure na to. I hope you can see that the law can do many things with sin. It can reveal sin, revive sin, it can ruin sinners, and reflect sin. But there is one thing the law can never do with sin. It can never remove sin. For that, we need the blood of Jesus Christ. Tungod niya lang kinahanglan tag dugo ni Jesus Christ. Pangutanan ako, where do you find yourself this afternoon? Trying to do good by keeping the law, or are you trusting Jesus' blood alone for your salvation? Nindugta, mag-apota. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Amahan. Salamat, Ginoo, sa pulong sa spiritual autobiography ni Paul, nga among nasabtan, Ginoo, nga siya mismo nagsulti siya nga dili siya maluwas pinagi sa balaod. Ang iyang kaluwasan pinaagi lang sa grasya sa pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Amahan naman lang ito, among ipangamuyo kanimo, Ginoo, ka kini nga mensahe bulugdang ni sa kasing-kasing namong tanan. Kung akong ipangamuyo kanimo, Ginoo, na ikaw magkauban sa matag usa. Kung hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka maaari sa tubangan, pakig-istorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, bisan sa imong pag-anhe dinhi karong adlaw, pangayo sa Ginoo dagko mga butang, dako ang ato Ginoo. Let's do it. Amahan naman lang ito doon, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, nasa ilang lingkuranan, nagaluhod, ako ba nagalingkod. Nakadungog kanila, Amahan, kung unsa man ang ilang pagpasalamat, Lord, dawata ang ilang pagpasalamat. Kung unsa man ang ilang ipangayo, Lord, nga mahatag nimo kanila, ihatag nila kanila, Lord. Bisan mga dagko mga butang na sayod may dako ka nga Dios. Amahan ni kahaponon ako ng amoyo alang kanila nga ikaw nga among Ginoo makagagahom, magpanalangin sa matag usa o magbantay sa matag usa. Kaduha, Amahan, ako ng amoyo nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak kana sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya kana sa matag usa. Katulo, Amahan, ako ng amoyo diha kanimo, Dios ka nga tag-iya sa mong kinabuhi. Dios ka nga maoy nagbuot aning mga gagmabisan gagmay butang sa kalibutan. Ako gipangamuyo nga ikaw nga mong Dios magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Mahal mo langit nun. Padayon kong pangamuyo, Lord, sa matag usa lig-una ang ilang pagtuo diha kanimo. Bisan katong wala diri, Amahan, ikaw sa gihapon mag-auban kanila. Kini amo pag-ampo, pangaliw po kanimo, ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, salamat kayo.
By the way, sa dili pa ko matapos, akong ipasalamatan katong mga katong misimba atong Wednesday. Diri daghan mi diri atong Wednesday. So kung makaari ka Wednesday dinhi sa simbahan, simba diri Wednesday kay malipay putang ni aka diri Wednesday. Salamat kayo. Amen. And all the people say, og napanalanginan ka sa mensahe karon, atong gihangi ang matag usa pagkahuman to ang simba, before you go home, lamanuhang atong pastor og pasalamati. And before that, atong gihangi to ang song leader to lead us in our closing song. And for our last song, we're going to sing the name of Jesus. Amen. And the first stanza, ready, sing. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever. I love the name of Him whose heart knows all my griefs and bears the part, who bids all anxious fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, is worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let His praises ever swell. Oh, praise the name of Jesus. Amen. Jesus, oh, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim, it's worthy praise forever. Mga bata, mahal na malitong Diyos, kabalaan mga gams. Tanahin Ginoo Diyos, salamat sa imong kaayo Ginoo. Sa mga tag-usa kinabuhi, salamat amahan sa imong pastor, ngayong gigamit Ginoo yung kinabuhi amahan, alang Ginoo sa pagsangyaw sa pulong ug dako ang pagpasalamat kanimo amahan, nining iglesia amahan sa Banalay the King is Coming Bible Baptist Church, ngayong gigamit amahan, alang mahimong beacon Ginoo sa kamatuoran Ginoo diri ning lugar. And we pray, dear Father, sa matag-usa Kristohanon amahan, noong tao Dios ikaw magahimo sa muang matag-usa kinabuhi amahan nga panalangin usab Ginoo sa ubang mga katawhan. And we pray, dear Father, nga as we go home this afternoon, may you guide us and protect us and bless our way, dear Father. And we pray, dear God, nga ang kainit Ginoo or ang kalayo Ginoo sa mga tag-usa kasing-kasing magpabilin amahan hantod sa imong pagbalik. In Christ we pray, Amen.